Palang umaga po sa lahat. Amen. So, bago po ako mag-start, no, bago ko po basahin ang mga pangako ng Diyos na buhay, ay nais ko po magpasalamat sa Diyos. Amen. Dahil po, nabuti po ang Panginoon. Noong Friday ng gabi, wala po kaming pasok, sumama po ako sa Northville Bible Study. Amen. At fasting na rin po. Then, nakarating pa po kami ng Northville. Amen. Yung ating sasakyan ay nakarating pa po kami ng maayos sa Northville, no? Then, nung pauwi na po kami, ay ayaw na po niyang umandar. Kahit na po anong ginawa, marami na pong tumulong. Sobra po, 9 o'clock, umuwi na po dapat kami. Si Daddy Jose nga, sabi ko siguro si Daddy Jose tulog na ngayon. Samantalang kami nandun, kami ni Mama doon nakalipyok doon sa may tricycle. Sabi ko na, at napakaganda pa ng pakiramdam ko, di ba? Pero salamat sa Diyos, no? Kasi yung time na yon, kaya po pala, ang dami naming, delaying tactics talaga na makauwi dahil mayroon po palang kaganapan sa aming bahay. Amen. Na ayaw ng Diyos na yung aming kapayapaan ay mawala, no? Nung pagdating namin, mga 11:30 na, at salamat sa Diyos sa buhay ni Bradlets, amen, na on call, amen, anytime, pwede po siyang tawagan. Amen. Kaya po, nung time na nahirapan na po talaga, si Brandon ko naman, nag-offer naman po siya na ihatid kami. Pero kasi, babalikan pa ulit yung tricycle doon. Ang naisip ng mister ko, si Bradley, sabi ko, gabi-gabi na magpapahinga na lang kako yung tao. Sabi niya, hindi, okay naman yan siya, mag-aano naman yan. Sabi ko, although, salamat sa Diyos talaga na napakaraming ginamit ng Lord na mga kapatid na willing na mag-sacrifice, lalong-lalo na sa gawain ng Diyos. Lalo na po doon, biruin mo, okay pa naman yung tricycle, bakit bigla na lang ayaw umandar? Yung pala talaga, ayaw ng Lord na sira yung kapayapaan na ibinigay niya sa amin dahil ng mga panahon na yun. Kaming mga mag-asawa, bagamat wala kami handa, pero yung time na yun talaga, anniversary po kasi ng wedding anniversary po namin yun. Amen. Kaya sabi ko, mag-date na lang kami kay Lord. Amen. Kaya nung panahon na yun, ayaw siguro ng Lord na kami malungkot, diba? Kasi pagdating namin, kung ganun sitwasyon ang madadatnan natin, syempre hindi naman tayo matutuwa, diba? Ayaw ng Diyos na masira yung kapayapaan na binigay niya po sa amin. Amen. Kaya salamat sa Diyos. So, yun, pagdating namin, okay na, wala nang ganun. Salamat sa Panginoon sa mga ganun sitwasyon. Dahil, bagamat delaying yung tactics, matagal kami nakauwi, medyo napuyat ng konti, pero po, ayaw ng Lord talaga na masira po yung kapayapaan na nanggagaling sa Kanya. Amen. Salamat sa Diyos. Kaya ito po, ang mga pangako ng Diyos, hindi na rin ito bago. Pero po dahil po, lagi po tayong pinaalalahanan ng Panginoon sa Kanyang mga pangako na kanina lang, grabe po yung mga pangako, yung mga testimony. Parang naiiyak talaga ako. Alam niyo, ang Diyos, amen, na ang buhay natin, di ba? Sabi nga, yung pagtulog natin talagang, natin yun, pero yung pagising natin, hindi natin yun talaga maiwasan na minsan maraming tao na hindi na magigising. Amen? Meron nga, kausap mo pa lang ngayon, mamaya, hindi natin alam, wala na siya. Amen? Katulad po nung kaklase ni Sabet, na nagpunta pa sa school para magbayad, din kinagabihan noon na kuryente siya. Kaya sabi ko, bagamat pangit ang nangyari sa kanya, pero hanggang doon na lang talaga ang buhay na binigay ng Lord sa kanya. Amen. Kasi hindi natin hawak ang ating buhay. Amen. Kaya salamat sa Panginoon sa buhay na nandito pa po tayo, magkakasama pa po tayo. Amen po. Kaya sabi po dito sa Santiago, hindi na ito bago. Lagi na natin ito narinig. 1:12. Amen. Pinagpala ang tao na nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala
ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig Amen. sa Kanya. Amen? So, wala pong sinabi ang Biblia na walang pagsubok. Amen? Kasasabi lang po, mga pinagpala daw po yung mga dumaranas ng pagsubok. Kaya po, pumalakpak na po ngayon ng mga pinagpala. Amen? Diyos na nakakala po, nililihain po tayo lagi ng Lord na sa buhay na ito ay wala po, di ba wala naman pong madaling buhay. Wala po, sino po ngayon walang mga pagsubok. Amen? Masaya tayo pero hindi alam ng lahat na ang mga pagsubok natin. Amen? Na kung tutusin, kung tutusin talaga, hindi na nila makakayanan po sila. Pero dahil may Diyos, no? Ang sabi niya, pinagpala pa daw po ang mga may mga pagsubok, lalo na po doon sa mga Kristiyano. Amen? Na talagang nanoon, patuloy na lalo na doon sa mga sumusunod talaga ng lubusan sa Diyos dahil po talagang susubukin po yung ating pagsunod o ating pag-ibig sa Diyos. Amen? Di ba yung sa Revelation kagabi? Di ba? Na susubukin daw po talaga ang pag-ibig natin sa Diyos. Amen? Kung totoo yung ating pagsunod. Amen? Marami po tayong mararanasan ng mga pagsubok. Iba-iba yun. Amen? So sa trabaho mo, minsan, may gawain mamaya o mayroong alok na ganito. Purihin ng Diyos. Kaya yung pagsubok po yan. At sa buhay natin ito, hindi lang isang mga pagsubok, di ba? Mayroong mga sakit. Amen. Lagi na natin ito naririnig. Kasi po talagang hindi pa po tayo, talagang nandito po pa tayo sa lupa. Marami pa po tayong mararanasan. Sakit. Amen. Yung ating mga, di ba? Ano yung ating mga pagsubok ngayon, mga isipin, yung ating mga anak, amen? Talagang atin po yung mga pagsubok. Marami pong pagsubok ating nararaanan habang po nandito pa po tayo sa lupa. Amen? Pero ang Diyos po ay mabuti. Siya po ay nangako, di ba? Binagbala ang mga taong tapat sa kabila ng mga pagsubok. Dahil po ano po ang kasunod nun? May buhay na walang hanggan. Amen. Dahil po, habang po tayo nakaranas ng mga pagsubok, amen, habang tayo nakaranas ng mga hapdi, sakit, kirot, maging nasasaktan tayo, sumusunod tayo sa Panginoon. Hindi tayo nawawala. Amen. Dahil lagi tayo nagbabasa ng Bible, nananalangin. Amen. Dahil po ang Diyos po, di ba, sabi kanina ni Daddy Herbacio na nananalangin siya. Amen. Di ba, hindi naman siya pinabayaan ng Lord na manghingi ka lang daw at ikaw ay bibigyan. Di ba, pumasok pa doon yung Matthew 7:7. Dahil po ang Diyos po natin ay tapat. Amen. Kahit balik na rin yung tapat, ay tapat pa rin siya. Amen. Kahit na tayo ay hindi tapat, ang Diyos po ay tapat. Amen. Kung marami tayong mga nararanasan ngayon, ang Diyos po ay laging nagbibigay ng pagpala, pinagpala tayo. Ang mga pagpapala na yan ay hindi lamang po yung material na bagay. Alam naman po natin yan. Sa lahat ng mga nandito ngayon, ano na sa atin yan, ang pagpapala na ating mararanasan sa Diyos ay hindi po yung material na bagay, pera, kayamanan dito sa mundo dahil wala tayo niyan. Amen. Bukod na lang po dun sa maraming pera. Amen po. Kunin po ang Diyos sa buhay. Yun po ay ang kapayapaan ng Diyos. Amen. Diba sabi niya po sa John 14:27 na ang kapayapaan na aking iniiwan sa inyo ay hindi po kapayapaan na gagaling sa mundo. Yun po yung kapayapaan na gagaling sa Kanya. Amen. Kaya po, ayaw po ng Lord na tayo po ay malungkot. Ayaw po ng Lord na tayo po ay, amen, na mawala sa Kanya. Kaya po ang Kanyang mga pangako ay lagi po niyang binibigay. Amen. Lagi niya po pinapaalala. Yun po ang magpapatibay sa ating pagsunod sa Kanya. Amen. Kaya po, di ba, kahit gaano kahirap yung nararanasan mo, pero habang sumusunod ka sa Diyos, di ba parang nawawala? Kahit gaano kahapdi at kirot yung nararamdaman mo, pero habang nananalangin ka, iniiyak mo sa Lord, di ba parang wala? Amen? Kasi danas ko yan. Amen? Marami kami naranasan, lalo-lalo na sa, siyempre kami, wala naman po kami mataas sa pinag-aralan, wala naman po kami yaman. Amen? Tutusin po. Di ba, tingnan nyo naman po yung aming bahay, yung aming tirahan.
Pero po, sa habag at awa ng Diyos naman po, ay sumusunod po tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen. Kahit masakit yung mga narinig mo, yung pag-uusig, di ba? Kahit mayroong mga pang-down talaga, pero hindi mo lang talaga siya intindihin. Kaya po, di ba, nananatili po tayong matatag sa Diyos. Dahil po, di ba, hindi po si Meshach na, di ba, Shadrach at Abednego Kung pumupunta po kayo ng fasting, maririnig niyo po iyon. Amen. Yung revelation ni Ate Jess sa amin kagabi, na si Meshach, Shadrach, Abednego, na sila po ay tinapon sila sa pugon. Pero dahil meron silang paninindigan na ang Diyos nila ay buhay, kaya silang iligtas. Diba? Hindi mo sila nasunog bagkus po yung tatlo ay naging apat pa dahil sinamahan sila ng Diyos. Ang ano po doon ay yung panindigan sa pananampalataya sa Diyos. Kaya po, ito po ang pangako ng Diyos na pinagpala ng Diyos ang mga taong tapat sa kabila ng mga pagsubok. Dahil po, ang kasunod noon ay ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Amen? Alam naman po natin sa Mateo 24 verse 13, kung hindi po ako nagkamali, correct me if I'm wrong. Ang mananatiling tapat ay siya lamang maliligtas. Amen. Salamat sa Diyos na buhay sa kanyang mga pangako. Naunawaan po ninyo. Ganun po, talagang ini-encourage po tayo ng Lord na sa buhay na ito, hindi po natin kailangan tumalikod sa Panginoon. Meron po tayong mga pagsubok. Dahil yun daw po ay atin daw po yan kakambal. Kasama na natin siya habang tayo nabubuhay. Panginoon, at yun lang po, bigay ko po kayo sa susunod na gawain sa buhay po ni Mama Don.